Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, Merry Christmas. Nandito po tayo ngayon sa Fort Santiago Esplanade. Mag-update po tayo as of today, December 26, 2024. Ayan, nasa tapat po natin ang Fort Santiago Esplanade. Ongoing construction po. Marami na nga pong nakabaon na mga poste or pilote. Base po sa aking bilang ay 98 pilotes na po or poste na nakabaon. At dito nga sa side na yan, sa tapat natin ay nag-precasting na sila. Yung base ng flooring ng Esplanade. Ayan po. Nandito po tayo last week at yan po ang update niya at napakabilis lang po talaga. Puspusan ang paggawa ng mga hardworking workers natin. At sa mga namumuno syempre. Aside from Fort Santiago Esplanade, mag-update din po tayo sa Plaza Mexico and Aduana Building or Intendencia. Kasi magkalapit lang po silang tatlo. Yung nga po, grabe, hindi na talaga mapipigilan ang pag-usad ng Pilipinas. Talagang may mega rehabilitation dito sa Intramuros. At gawin nga itong world-class heritage site. At nakikita nyo naman po at napapanood sa aking mga previous videos na talagang puspusan ang pagpapaganda dito sa Intramuros pa lang po yan. Yan, wala pang mga vendors dito sa Binulong Intramuros Bridge. Masyado pang tahimik dito. Mga namamasyal pa lang nandito at may mga konting nagtatambay. Matingkad pa ang araw ngayon at 4:20 PM local time. Ayan po, nag-precasting na nga po sila at nakita nyo yung base ng flooring ng Esplanade. Yan, may nakasulat nga po doon, signage. Department of Human Settlement and Urban Development. Yan, marami din mga workers sa loob. Andyan pa rin yung backhoe. Nag-land filling sila dito para ma-elevate yung ground or yung flooring. Ayan po ang Maestranza. Sarap po ng Maestranza ay Fort Santiago Esplanade. Ayan po. Fort Santiago Esplanade ay idudugtong po yan dito sa Plaza Mexico. Ayan. Ayan naman po ang Plaza Mexico. At yan po ang Aduana Building or Intendencia Building. Ayan naman po ang Soriano Avenue. Pagbaba natin dito. Sa mga hindi po nakakalam, marami pong kainan dyan along Soriano Avenue. Dyan din po ninyo makikita ang Manila Cathedral at Plaza Roma. At along General Luna Street naman po, nandoon po ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Isang kembot lang po dito sa mga hindi po nakakaalam. Walking distance lang po. Ayan po, naka-elevate na siya, naglaland filling na sila dito. Park din kasi yan dati, naka-bricks at maraming mga upuan, sinira na nga po. Ayan po yung tapat natin, ang Binondo na napakaganda, ang tataas sa mga building. Talaga napakasarap sa feeling at napakaganda tingnan na umuusad na po tayo guys. Basta patuloy na po tayong sumuporta sa ating government, lalong lalo na po sa mga namumuno para tuloy-tuloy po ang pag-angat natin. At lalo na po para po ito sa bayan. Pinalaki nga nila yung Plaza Mexico, siguro hanggang dyan part yata to ng Plaza Mexico yung sa baba po natin.
At ikukunik po yan dito sa Binondo Intramuros Beach. Ayan o, as you can see, may stairs na napakaganda. At yan po ang boardwalk ng Plaza Mexico. Hindi pa siya nagagawa. Ayan. Tatawid lang po tayo dito. Ito po yung Plaza Mexico. Ayan po, ito po yung update natin dito sa Plaza Mexico. As of today, December 26, 2024. Wow, grabe. Ayan o, may mga halaman ang nakatanim. Ang bilis. Diba, andito tayo last week. At ito na yung progress niya. Diyan na side o, tapos na yung flooring niya. Nakalatag na lahat ng mga tiles. So, ang kulang dito, mga halaman na lang po. Ayan. Ayan, ginagawa na nga po nila ang pagtatanim ng mga halaman or mga grasses. Ayan, pwede na palang dumaan dyan, no? Yung sa harapan po natin na building, yan po ang ongoing rehabilitation ng Aduana Building or Intendencia. Yan po ang former government offices for so many years during Spanish era. Ayan naman po ang Bureau of Immigration. Nakaharap po yan sa Magallanes Street. Ayan po ang boardwalk ng Plaza Mexico. Ongoing pa rin po ang pagtatrabaho nila. Ayan po, oh. Yan, ikukunik po yan doon sa Pasig River Esplanade. Ayan po, may nakaharang pa nga po doon. Pero may dumaan na po na mga namamasyal eh, as you can see. Kahit may nakaharang. Dyan sa katabi po ng boardwalk, dyan po ang kalye dati. Dyan dumadaan yung mga jeep. So, sinsarado na po, ginawa na po nilang plaza. Part na ng Plaza Mexico. May detour na nga po, ayun po. As you can see, may tricycle dumaan. Lahat ng mga uri ng sasakyan dyan na po dadaan. Magdi-detour dyan along Magallanes Street at lalabas sa Soriano Avenue. Ayan po ang jeep na may signboard. Pier 15, Intramuros at South. Ayan po, sa gustong mag-commute papunta dito, mamasyal sa Pasig River Esplanade, wala pong problema. Marami pong jeep yung madaan po dito. Pati din po pag uwi nyo, walang problema po. Paglabas nyo po, mayroon na pong masasakyan kung gusto nyo po mag-commute by jeep. Ayun po, nakita nyo po, doon sila dumadaan. Ayan. Masyado pa pong tahimik dito kasi 4:35 PM pa lang. At medyo mainit pa nga po. Mabuti na lang hindi tumulo yung ulan kanina. Ayan po, dyan sa may nakabakol. Tapos na po yung paglalatag ng mga tiles sa flooring or bricks. Pati boardwalk tapos na po. Diba ganun kabilis? Oh, sobrang nakakatuwa naman, no? Ayan po, yung Fort Santiago Esplanade. Sa mga hindi pa po nakapamasyal dito sa Pasig River Esplanade, mamasyal na po kayo. Napakadali lang pong puntahan dito. Libre po mamasyal dito, wala pong bayad. Handog ng PBBM admin para sa bayan. Ang Pasig River Esplanade po ay isa po ito sa napaka-trending na pasyalan, lalong-lalo na sa holiday season. Baka maunahan po kayo ng mga foreigners kasi dinadagsa na po dito ng mga foreigners. Yan, pupuntahan naman po natin ang Aduana Building.
Kung gusto nyo naman pong mag-commute by train, sumakay lang po kayo ng LRT1. Ang pinakamalapit po na station ay Central Station. Walking distance na lang po from Central Station. Diyan lang po kayo dumaan sa Roseros Park at Liwasang Bonifacio. Makikita nyo na po doon ang Post Office Building. Nasa likod lang po ng Post Office Building ang Pasig River Esplanade. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay napakalaking project po ito ng PBBM admin. 25 kilometers po ito from Manila Bay up to Laguna de Bay. At yung una pong phase nga dito sa Loton at Intramuros side, nandito muna ang inuna nila. Ayan, as you can see po, papunta na po yan ng Manila Bay. Dito na po tayo sa area ng Intramuros or Fort Santiago area. Ayan po, may mga foreigners po tayo dyan sa tapat po natin. Ayan, namamasyal. Ayan po, may monument po dito nakaharap sa Aduana Building. Ever since yan po talaga siya nakaharap sa Aduana Building, hindi doon sa Pasig River. Ayan guys, oh, napakaganda ng sidewalk dito. Pati halaman, oh, nakatanim na po pala. Ito po ang Magallanes Street. Pwede pong lumabas dito papuntang Pasig River Esplanade, papuntang Loton, papuntang Jones Bridge. Pwede rin po kayong mag-exit dyan. Ayan po, to Anda Circle. Yan, diretso po yan ng Soriano Avenue pa right side. Pag gusto nyo naman pong papuntang Moralia Street at Magallanes Street, yan pa left side po kayo. Mas pinalawak at pinaganda nila ngayon ang Plaza Mexico. Pati ilalim ng Binudo Intramuros Bridge, part na po ng Plaza Mexico. Ayan, napakaganda na po talaga. Kaya kung gusto nyo pong pumunta dito at sumakay ng jeep, let's say galing po kayo ng Recto, pumunta lang po kayo sa Rizal Avenue na kung saan ang railway ng LRT1. Sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South Pier 15 at Intramuros. Dito po tayo mismo sa malapit na sa Aduana Building. Ayun po, nakikita nyo naman po yata yung sa loob, maraming mga heavy equipments doon. Meron ding crane. Wala na rin mga workers nagtatrabaho kasi almost 5 PM na rin. Napakaganda po talaga ng mga sinaunang building at dapat lang po talaga i-restore yung mga sinaunang building yung during Spanish era. Kasi nagre-reflect po yan sa ating Spanish heritage. So far wala pa po akong idea kung ma-fully restore na to, kung ano nga pong gagawin dito. Maganda siguro na gawing 5-star hotel ito. But i-inform ko po kayo guys kung may information na po ako about dito sa Aduana Building. Ayan naman po ang Jollibee. Yan po ang pinakamalapit sa Pasig River Esplanade. Kasunod po ng Jollibee ay Max. Ayan, marami pong mga kainan dyan. Meron din KFC, Chowking, Bacolod Inasal. Meron din convenience store dyan na Uncle's dyan. Andito na po tayo sa Soriano Avenue. Ayan po yung tapat po natin ang Comelec. Ayan yung mataas na building po doon. Sa harapan po ng Comelec building ay Plaza Roma. Ayan. Then sa Plaza Roma, nandyan na rin po yung Manila Cathedral. Ayan po, dyan po tayo galing kanina. Dito lang po tayo sa baba ngayon.
The Pontifical and Royal University of Santo Tomas once stood on this site from 1611 to 1945. Ayan po ang Moralia Street. Kung didiretsyon ay exit po yan papuntang Loton. At nandun din po ang Letran. Ayan po ang Aduana Building. Symmetrical architecture. Napakaganda. Yan yata yung uso nung unang panahon. Symmetrical architecture. Yung parang triangle shape. Pero wala po akong idea kung saan yung pinaka harapan po ng building. Kasi symmetrical architecture nga po ito. Ayan po ang Jollibee. Dito po tayo ngayon sa Solana Street. Ito po, kahabaan po nito ay Solana. Andito po tayo sa Plaza de España, named Plaza de los Martires de la Integridad Nacional in 1897 in memory of Spanish soldiers who died in the encounters of August 1896. Was rebuilt by the Intramuros administration and opened on July 1982. Manuel C. Elizalde Jr. donated the stone paving. Project architect W.A. de las Alas, contractor A.F. Habines Construction. Ayan, dito lang po sa tapat ng Aduana Building along Moralia Street. Ito yung Plaza de España. Diyan naman po sa kinatatayuan ng BPI Bank. Dati po yung site of the Santo Domingo Church. BPI Bank na po ngayon. Yan, may mga AFAM din tayo dito. Yan yung monument na to. Ito yung King of Spain. Ayan po yung wall ng Moralia Street. Napakaganda po ng wall. Sana marirestore din po yan. Tingin ko po mga dating shop yan. Yan po sa tapat natin ang Bureau of Immigration. Kaya maraming mga AFAM talaga nagpupunta dito kasi andyan po ang Bureau of Immigration. Makalapit na po sila ng Bureau of Immigration sa Aduana Building. National Archives of the Philippines, Pambansang Sinupa ng Pilipinas, Project Restoration and Conservation of the Intendencia Building. Ayan po, buti nga po, nire-restore na po nila. Yan, ito po yung update natin ngayon dito sa Intendencia Building as of today, December 26, 2024. Dito naman po tayo sa Pasig River Esplanade pupunta kasi magkatabi lang naman po sila. Ayan po, ito po yung kalye palabas ng Soriano Avenue. Ayan po, ayan, sa tapat na po natin ang Pasig River Esplanade. Ito na po yung boardwalk. Ayan, salado pa nga po kasi hindi pa po tapos. Yan, grabe, ang ganda na dito. Lalo na kung matatapos. Ayun po, dire-diretso na po ito pag matatapos na yung boardwalk papuntang Fort Santiago Esplanade. Diyan po dadaan mismo sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Diba guys, gano'n na po kaganda dito kung matatapos. Kaya sobrang nakaka-proud po na meron po tayong ganitong project na pang world class. At sana nga po ma-maintain po natin ang cleanliness and orderliness.
Yan, marami pang mga bricks dito. Asalado pala dito sa access ng Pasig River Esplanade. Ayan po, oh. Sarado kasi ongoing construction ang Plaza Mexico. Yan yung boardwalk ng Plaza Mexico at viewing deck ng Pasig River Esplanade ay connected na po siya. Ayan po. Ang status ng viewing deck ng Esplanade ay same as usual. Yan. Ayan, ito po yung ground floor ng Pasig River Esplanade Phase 1C. Ayun lang po ang The Historic Jones Bridge. At sa tapat po natin ang Binondo. Yan, nangingitim na naman yung kalawakan, no? Baka uulan naman po ito mamaya, guys. Time check, 5 PM local time. Dito po tayo sa tapat ng grand entrance ng Pasig River Esplanade Phase 1C. Dito sa Intramuros side. At may nakahalang nga dito, oh. Ayan yung papuntang Binondo. Dito na po tayo sa harapan ng Pasig River Esplanade at unfortunately sarado pala siya today. Bukas pala siya mag-o-open. Under maintenance po ang Esplanade. Kaya sarado siya ngayon. Bukas pa daw sila mag-o-open. December 27, 2024. Ayan po, sarado nga po ang Esplanade. Dito po tayo sa stairs ng Binondo Intramuros Bridge. At ito naman po ang viewing deck. As you can see, wala pong mga tao na mamasyal kasi nga po sarado today. Guys, ito po yung update natin dito sa Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Aduana Building as of today, December 26, 2024. At marami pong salamat sa patuloy yung suporta sa panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys,
Thank you for watching and keep safe everyone.